Mula kay Philippines Trending News mga tol, ito panoorin natin. Kakapasok lang, heto na, super missile sa Zambales, ready na? Sabing ganon, nakaharap na sa China, US handa na? Handa na? Pa-question mark mga tol eh. So ayan ang ating aalamin. Bibigyan natin ng reaction video mga tol. At bago natin ito simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin. Samantala, binigyang din naman ng isang maritime law expert na ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin ukol po yan sa pinakabagong insidente sa Ayungin Shoal ay patunay ng pangako ng gobyerno na protektahan ang kapayapaan at katatagan sa teritoryo ng Pilipinas at naayon din daw ito sa konstitusyonal na pagtalikod ng bansa sa digmaan bilang instrumento ng national policy. Sa isang Yung ba yun? O yung ba yun? Pagka sinabi ba ng Pilipinas na hindi yan aksidente, sinadya talaga nila yan. Ibig sabihin ba gusto na natin ng gera noon? Hindi. Huwag natin pagtakpan at huwag tayo magbulag-bulagan sa nakikita natin dahil nagmumukha lalo tayong walang ipinaglalaban, di ba? ng news forum na inorganisa ng Presidential Communications Office, sinabi ni J. Batong-Bakal, ang Director ng University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, na mahalagang iwasan ang digmaan sa gitna po yan ng tensyon sa rehiyon. Yun naman ang ginagawa natin eh. Pero sobra-sobra naman kung tayo pa yung magbibigay ng pagdadahilan at tayo pa yung mismong magpapaliwanag para sa side ng mga umaapi sa atin. Diba? Iginit din ni Batong-Bakal na mayroong mandato sa ilalim ng saligang batas na itakwil ang digmaan bilang paraan ng pambansang patakaran at ang unang hakbang anya ay palaging maghanap ng mapayapang diplomatikong solusyon. Yun naman ang ginagawa natin kaya nga hanggang ngayon di tayo pumapalag eh, di ba? Lagi tayo nagpapaubaya, nagpaparaya. Kahit na marami nang nasasaktang mga sundalo, mga tol, di tayo pumapalag, hindi tayo gumagamit ng dahas. Pero sobra-sobra na mga tol kung pagtatakpan pa natin yung ginagawa ng mga umaapi sa atin. Sobra na yon. Tugon ito ni Batong-Bakal sa pahayag ng gobyerno ukol sa pinakabagong insidente sa Ayungin Shoal. At buti na lang binawi. Nagbago na. Ang pahayag ng gobyerno mga tol, hindi yan misunderstanding. Sinadya talaga nila at gumamit talaga sila ng illegal force. Kailangan kasing maipaalam natin yun sa buong mundo. Kailangan malaman yun ng international law at kailangan malaman yun ng mga iba't ibang mga bansa para kondenahin nila itong ginagawa ng China. Kasi kung ang mismong Pilipinas sasabihin natin na hindi, hindi pagkakaunawaan lang yan. O sasabihin ng international law, ganun ba? O sige, ingat na lang kayo sa susunod Diba? Imagine nyo mo may umaapi sa'yo mga tol. May umaapi sa'yo. Diba? Tapos may dumating na mga alagad ng batas, sasabihin, anong nangyari? Diba? O pag sinabi mo, ito, inaano ko nito eh. O halika, sumama kayo sa akin sa presinto. Diba? Pwedeng maparusahan pa yung umaapi sa'yo. Pero pag andyan na yung mga otoridad, tapos sasabihin mo, hindi lang po kami nagkaunawaan. Ganun ba? O sige, umuwi na kayo sa bahay nyo. Diba? Anytime pwede niyang ulit-ulitin sa iyo yun. Ganun ang nangyayari mga tol kapag tayo mismo nagdadahilan sa ginagawa nila. Na sinasabi nga ang pinalala ng mga provokasyon ng isang dayuhang bansa. Iginit din ni Batong-Bakal na ang ganitong minor na girian ay hindi maaaring maging dahilan upang magdeklara ng digmaan. Kung matatandaan nga, inilarawan ni Bersamin ang insidente bilang maaaring resulta daw ng misunderstanding o aksidente sa pagitan ng mga marinong Pilipino at Chino na nagdulot naman ng insidente na ikinasugat ng ilang tauhan ng Philippine Navy. Sa kabila nito, malinaw umano na hindi aksidente at misunderstanding ang violenteng mga aksyon ng China sa Ayungin Shoal noon po yung Hunyo 17. Kasi imagine mo misunderstanding, hindi pagkakaunawaan. Ano yung hindi nauunawaan natin sa ginagawa ng China at ano yung hindi nauunawaan ng China sa ginagawa natin na pag nagkaunawaan sila magkakaayos. Malabo, di ba? Alam ng China na magdasagawa tayo ng resupply mission. At alam natin mga tol na ang ginagawa nila, pinipigilan nila yung ginagawa natin dahil nga hindi daw natin to teritoryo. Teritoryo daw nila to. Yun lang yun naiintindihan naman natin yun Kaya malabo talaga yung misunderstanding. So, ibig sabihin yung pangwa-water cannon nila sa atin dati, misunderstanding din. Iisa pa rin naman yung root cause nito Yung mga resupply mission pa rin Ayon naman po yan sa US Maritime Security expert na si Ray Powell.
Tinawag din ito ng dating US Air Force officer na unfortunate words. Bagamat ang ideya anya sa likod ng paggamit ng naturang mga termino ay para mapahupa o ma-de-escalate ang sitwasyon sa West Philippine Sea, kailangan pa rin anya na maging maingat kapag isinasaalang-alang ang de-escalation upang hindi mahulog sa bitag. Tama. Anya, maaaring sundutin ng China ang de-escalation na ito bilang pagkakataon para muling igiit ang pabor sa kanila. Tama, 'di ba? Buti pa itong mga naiintindihan kasi pwedeng sabihin ng China, kayo na mismo nagsabi, misunderstanding lang 'to. Hindi namin kayo inaatake kaya tigilan niyo pagrereklamo niyo. 'Di ba? O international law o international community. Pilipinas na mismo nagsabi hindi namin sinasadya 'yon, wala kaming intensyon. Misunderstanding lang 'yon. O 'di ba mga 'di ba buti yung mga naiintindihan nila Tulad ng ginawa nito pagkatapos ng standoff noong 2012 nang sakupin nito ang Scarborough Shoal na tinatawag ding Panatag Shoal at Baho de Masinloc. Sinabi din ni Powell na maaaring baguhin kung iniiwasan tawagin ito bilang isang armadong pag-atake pero hindi ito matatawag na isang aksidente lang. Ginawa nga ng US Maritime Security Expert ang pahayag matapos sabihin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang tumatayo rin bilang chairman ng National Maritime Council na ang mas agresibong aksyon ng Chinese forces laban sa tropa ng Pilipinas para harangin ang resupply mission sa Ayungin Shoal noong nakalipas na Lunes ay marahil isang hindi pagkakaunawan o isang aksidente. Sinabi din ng Executive Secretary Bersamin na hindi pa anya maiuri ito bilang isang armadong pag-atake. Samantala, wala pang nakikitang dahilan sa ngayon para hilingin ang suporta ng kaalyadong bansa ng Pilipinas para umalalay sa resupply mission sa BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal. Itong inayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa kabila ng mas agresibong aksyon ng mga China Coast Guard personnel laban sa tropa ng Pilipinas kung saan nagtamo ang ilan ng mga injury matapos ang... minsan nawawalan ako ng bilib dito kay Commodore J. Tariela. Pero sige, pa rin, trust pa rin. Nandiyan siya nandiyan sa position na yan mga tol 'di ba? Bigyan pa natin siya ng na tiwala pa. Pero minsan nawawala yung belief ko sa kanya sa mga sinasabi niya Ang nangyaring insidente. Nanindigan naman ng Philippine Coast Guard na ang harassment ng China sa Pilipinas sa kasagsagan ng resupply mission nito ay nagpapakita ng kanilang tahasang paglabag sa international law. Samantala, tumugon din ang Philippine Coast Guard official kaugnay sa panibagong inilathala ng report na itong isang tabloid newspaper ng Chinese Communist Party na muling nag-aakusa sa tropa ng Pilipinas na palihim umanong nagdadala ng mga materyales para sa pagkumpuni ng BRP Sierra Madre, maging mga armas at mga bala para permanenteng okupahin ang Ayungin base umano sa isang exclusive video. Yun ang matindi nun no? Yung matindi nun mga tol sa sobrang iwas natin na magkaroon ng tension pa, talagang palihim tayo nagpapasok at hindi naman natin talaga itatanggi yun. Bakit? Di ba nating karapatan yon na magdala tayo ng construction materials at repair materials para sa BRP Sierra Madre? Kasi kung di natin i-repair yan, guguho yan. O paano pa natin matatawag na yan? Na outpost yan sa mahabang panahon kung guguho yan mag-isa. Siyempre, i-repair talaga natin yan. Ngayon, paalihim na talagang ipinapasok yan ng mga sundalo dahil ayaw nga nila magkaroon pa ng tension, di ba? Pero dapat nga hindi palihim yun bulgaran dapat yun May plano pa nga tayo magtayo dapat diyan ng di ba? Ng permanent shelter o paano pa natin ngayon maitatayo yun kung sa mga simpleng welding at construction materials at saka mga repair materials nagkakaroon na ng mga ganitong girean. Paano pa kaya ngayon kung magtatayo tayo diyan na talaga mga permanent shelter na? Baka magwala lalo tong China, di ba? Isinisi rin ng Chinese Foreign Ministry sa Pilipinas ang tensyon kamakailan sa Ayungin Shoal. Nakasalanan naman ito ng ating bansa matapos muling ungkatin na nilabag umano ng Pilipinas ang pangako nito at tumangging alisin ang warship na iligal umanong isinadsad sa Ayungin sa loob ng 25 taon. Yan ang gusto nila, alisin yung BRP Sierra Madre na mismo. Subalit sinabi naman ni Commodore Tariela sa online account nito na hindi pa rin natatanto ng People's Republic of China na ang Pilipinas ang siyang may karapatan sa Ayungin Shoal. Anuman anya ang dalhin ng tropa sa Pilipinas sa aktibong commissioned Philippine Navy vessel na BRP Sierra Madre, wala nang pakialam dito ang China. Totoo naman. Kaugnay pa rin po ng mga balita dyan sa may West Philippines, ipinanukala ng partido ni dating Senator Gringo Hunasan ang pagbuo ng paramilitary group sa ilang mga pangunahing lokasyon katulad po ng mga lugar malapit dyan sa may West Philippine Sea. Sa isang statement na inilabas ng Reform Philippines Party na pinamumunuan nitong si Hunasan, ito ay upang mapalakas daw ang pagprotekta sa soberanya ng bansa sa ilalim ng teritoryo at exclusive economic zone nito.
Batay sa naturang statement, ang mga paramilitary ay maaring sumailalim sa training at tutulong sa Armed Forces of the Philippines para maprotektahan ang ating bansa. Maaari ding tumulong ang mga ito sa mga disaster preparedness and relief operations. Sa kabila ng suwestyon, nilinaw naman ng grupo na hindi ito nangangahulugan ng panawagan para sa isang digmaan. Ayon sa grupo, walang nagnanais na magkaroon ng digmaan dahil sa tiyak na maantalang pagbangon ng ekonomiya at mapayahap o pampayapang mamumuhay. Gayunpaman, kailangan umano ang pagiging handa ng Pilipinas. Tama rin mga tol, no? So, yung paramilitary na sinasabi ni Grigo Honasan, hindi pa malinaw sa atin ngayon kung papaano yan. Pero kung makakatulong, bakit hindi, di ba? Anyway, yung mga sinasabi nila Jay Tariela na hindi pa daw nangangailangan o kailangan ng Pilipinas na magsama talaga ng mga banyagaw ng Amerika na magbantay o magkasama na mismo sa RORE mission, siguro nga hindi pa. Kasi kailangan natin talagang tindigan yan sa pamamagitan ng sarili natin mga tol. Kasi itong mga RORE mission na yan, mission yan mismo ng Pilipinas para supplyan natin yung outpost natin dito sa BRP Sierra Madre. Kung sa pagsusupply pa lang mga tol ng mga pangangailangan doon sa outpost natin, hindi na natin magawa ng tayo lang, pinapakita natin talaga sa buong mundo na bukod sa mahina, napakahina natin. So tama naman doon si Jay Tariela mga tol. Iwas-iwas nga lang sila doon sa de-escalation pahayag nila kasi pwedeng gamitin talaga ng China yan pabor sa kanila at laban sa atin mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga balita at video na ating napanood? Pwede ka magbigay ng commentary sa ibaba. Pwede ka magbigay ng iyong suggestion, suwestyon at reaction no, sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.